Gustong-gusto ko ng relasyon na kagaya ng sa kanila. Yung may pagmamalaki ko at kaya akong pakasalan at panindigan. Pero bakit ganon? Parang laging sablay ang nadating sa akin. Nag-order ng pagkain si Daniel sa counter at ako yung maghahanap na sana ng uupuan namin. At dahil nga maraming tao ng mga oras na yon, sabi ko sa kanya ako na lang yung maghahanap. Nung pabalik na ako kay Daniel sa counter, merong pumasok sa loob ng McDo na babaeng matangkad na naka-all black. Umaalingasaw yung pabango niya sa loob ng McDo. Naglingunan sa kanya yung mga tao at bigla akong kinabahan. Kahit nakamas siya nung oras na yon, alam kong siya ang asawa ni Daniel. At hindi nga ako nagkamali. Bigla niya akong hinawakan sa braso na parang nakakita ng kaibigan. Nakangiti siya sa akin at ang sabi niya, "Gotcha, how's your head? Kumusta yung ulo mo? Buo pa ba?" Hindi ko alam yung gagawin ko at lumabas kami ng McDo. At habang palabas kami, hindi siya nagsisisigaw or nag-iiskandalo. Si Daniel naman ay nakasunod sa amin habang hawak ako sa braso ng asawa niya. Kinausap ako ng asawa niya at pinaamin sa lahat ng relasyon namin. Habang pinagsasampal niya ako at pinangangaralan. Nanliliit ako sa sarili ko nang makita ko ng harapan yung asawa niya. Masasabi ko na mukha siyang sopistikada. Nalaman niya rin pala na meron akong nakarelasyon na may asawa dati. Alam niyang lahat ng tungkol sa akin at sa pamilya ko. Hindi ko alam kung paano niyang nalaman ang lahat ng impormasyon na yon. At biglang sinabi sa akin ni Daniel na ayaw na niya at tumigil na daw kami. Bahala na daw ako sa buhay ko kung ano yung gusto kong gawin. Aayusin na daw niya yung buhay niya at yung pamilya niya. Na-realize niya raw na hindi niya kayang mawala yung asawa niya. Umuwi ako sa bahay na tulala na naman. Sobrang sakit. Pakiramdam ko niloko at iniwan niya ako sa ere. Ang dami naming plano at pangako na nawala ng lahat. Hindi ako nakapasok sa trabaho ng ilang araw para pahupain ang lahat ng pasako sa mukha. Nalaman na din kasi ng mga ate ko kung ano yung nangyari sa akin. At kulang na lang na ipamukha nila sa akin na bobo ako at inutil. Pagbalik ko sa trabaho, kalat ang tungkol sa amin at sa nangyari. Hindi ko alam kung paanong mamumuhay ng normal after nun. Galit na galit ako kay Daniel dahil hindi niya ako ipinagtanggol sa asawa niya. Hindi niya ako pinuprotektahan. Na parang hangin ako sa kanya. Hindi niya ako matingnan at iwas na iwas. Lahat ng mga mata nakatingin sa akin. Hiyang-hiya ako sa sarili ko at galit na galit ako sa asawa ni Daniel. Hanggang sa sinabi ko sa mga katrabaho ko na hindi ako kabet ni Daniel. Kachat ko lang siya at wala kaming relasyon. Praning lang at baliw ang asawa niya dahil binugbog ako ng walang dahilan. Pinakita ko pa sa kanila yung picture ko na may pasa at black eye. Binaling ko na lang sa iba yung nararamdaman ko. 2 weeks pa lang akong nabalik noon ay pinansin ko na yung isa kong katrabaho na may gusto sa akin. At gusto kong ipamukha kay Daniel na mabilis ko lang siyang mapapalitan. Napakasiloso nun ni Daniel at ayaw niyang didikit ako or makikipag-usap sa lalaki kahit tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan namin. Pero nung mga oras na yon ay wala siyang reaksyon. Iniiwasan niyang tumingin sa pwesto ko at sobrang nasasaktan ako sa ginagawa niya. Yung asawa ni Daniel ay laging may pahaging sa social media. Hindi siya matahimik ilang araw na yung nakalipas pero lagi siyang may post at parinig. Nag-comment siya sa post ko sa Instagram at doon ay nakasagutan niya yung dalawang adik ko. Kaya pinrivate ko na lang yung account ko para maiwasan yung asawa ni Daniel. Naiinis at nanggigigil akong talaga sa kanya. Kaya pinagkalat ko sa trabaho namin na malitang ni Daniel para makaganti man lang ako. Hanggang sa nag-public post yung asawa ni Daniel at lahat doon ay kinuwento niya. Walang pangalan pero kumpleto ang lahat ng detalye. Lahat ng paghihirap niya mula ng pagkatapos ng kasal kung kailan naramdaman niya na may problema na yung relasyon nila. Na si Daniel na mismo yung nakikipaghiwalay sa kanya. May mga screenshot din siya ng mga conversation namin at mga selfie ko na labas ang dibdib. Lahat-lahat ng nangyari sa kanya habang may relasyon kami ng asawa niya ikinuwento niya ron. At dahil nga may pinag-aralan siya, hindi mukhang rant ang dating ng post niya, kundi awareness. Mas lalo kong nainis sa kanya dahil ang daming mga nag-comment sa post niya na nagko-comfort sa kanya at nabilib pa sa ginawa niya. Dahil sa kabila daw ng lahat ay tinanggap niya yung asawa niya at ipinaglaban niya yung pamilya niya sa mga gustong sumira nun. At nag-viral ang post niya. Parang naging couple goals lang silang mag-asawa kasi after nung pagbubuking niya sa amin, nakapublic na ang lahat sa kanila. At doon ay makikita na yung mga highlights ng araw-araw at buhay nila at may caption pa minsan na para daw sa stalker niya. Alam ko naman na ako yung pinatatama. Nakikita ko nga na binibless sila at napupromote sila sa trabaho. Nakakabili ng kung ano-ano at nakakakain sa labas at nakakapagbakasyon sila. Nakalipat sila sa bago nilang bahay at kung ano-ano pa. Nalaman na rin ng buong pamilya ko na naging kabit ako. Nakakausap na rin ng asawa ni Daniel ang nanay at tatay ko. Sabi ng mga katrabaho ni Daniel ay nagpa-imbestiga raw yung asawa niya kaya lahat ng tungkol sa akin ay alam niya. Naiinis lang ako sa magulang ko na imbis na ako yung i-comfort nila ay parang mas pinaburan pa nila yung asawa ni Daniel at ako yung pinagagalitan. Humingi sila ng sorry sa asawa niya at pati na yung dalawa kong nakababatang kapatid. Pero ako at ang dalawang ate ko never. Hindi ko kayang patawarin siya sa ginawa
ginawa niyang pagmamata sa akin. Gusto ko lang malaman kung dapat pa ba akong umasa. May promise kasi kami sa isa't isa nung hindi pa kami nahuli na kahit anong mangyari. At kahit ilang taon pa yung lumipas ay hihintayin namin ang isa't isa. Or mag-move on na lang ba ako? Halos 2 years na rin yung nakakalipas pero pag naaalala ko siya parang bumabalik sa akin yung pagsasama namin. Na kahit na ilang buwan lang yon, umaasa pa rin ako na baka pag nagkita kami, maaalala niya ako at yung mga plano namin. Gustong gusto ko ng karelasyon na kagaya ng sa kanila, yung may pagmamalaki ko at kaya akong pakasalan at panindigan. Pero bakit ganon? Parang laging sablay ang nadating sa akin. Letter sender, Mia. Real talk, masyado nang masakit kung dadagdagan ko pa, kaya tatapikin na lang kita. Nasabi mo sa mga kawork mo na hindi kakabit at baliw na paranoid ang asawa ni Daniel, pero pinagkalat mong maliit ang sandata niya. Nahuli ka nila doon. At paano kang magkakaroon ng pinapangarap at may pagmamalaki ka na kaya kang pakasalan at panindigan kung nagsisettle ka sa option ka lang? Isa kang kabet, kirida, mistress, pangalawa, number 2. At wag mo kong materi-teri kung naaati mo makipagsawsawan sa hindi mo pag-aari. Ikaw na walang delikadesa, nagawa mong linisin ang tubo na pagmamay-ari ng iba. Baka matetano ka niyan. But of course, Daniel take part of the scene. Syempre, hindi lang sa'yo ang sisi. Siya na hindi makontento kahit ang asawa'y almost perfect na. Literal na minahal ang katrabaho kesa trabaho. Hindi ka naman siguro ganun kapangit to just settle on a married man. Magtira ka naman sana ng konting self-respect. Me, you don't need to feel bad or ma-insecure sa relationship ng iba. Instead, inspire yourself when you see them. Huwag ka lang atat, darating at darating yon. God's best is always worth the wait. Keep your heart open to the possibility of meeting someone who aligns with your values, dreams, and brings out the best in you. And end this quote. A relationship is only for 2 people, but some bitches like you don't know how to count.